natin ang headline sa inyo po nag-iisang tandem ngayong araw po na ng Huwebes. Mga lagda sa People's Initiative, binababawi na ng COMELEC investigasyon ng Senado sa PI, tuloy pa rin. Tandem! Mindanao, isinusulong na ihiwalay sa Pilipinas, mga mambabatas pumalag. Tandem! Utang ng Pilipinas lumobo pa sa mahigit 14 trilyon peso. Tandem! Banggaan ng dalawang sasakyang pandagat sa Batangas City, dalawa patay. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, piso bahagyang lumakas kontra dolyar. Tandem! Balita natin sa ibayong dagat, halos 20 katao patay sa banggaan ng dalawang sasakyan sa northwestern Mexico. Tandem! Sa showbiz, kasarian, gender reveal ng anak ni na Ma Salvador at Rambo Nunez, isinapubliko na. Tandem! Balita naman sa mundo ng sports. Abangan ang report ni Tandem Anthony Santay. Tandem! Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa detalye pa rin po ng mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes, Pebrero 1, pinababawi na ni Commission on Elections sa Chairman George Garcia ang mga isinumiting signature form ng mga nasa likod ng People's Initiative o PI na layuning isulong ang charter change. Ipinalawanag ni Chairman Garcia na ito'y habang nire-repaso pa ng poll body ang kanilang panuntunan hinggil dito. Din ito, kapalit ng pagbawi sa mga signature sheet, kukunin ng COMELEC ang ibinigay ng kanilang election officers na certification. Gayunman, nilino ng poll body na sa ngayon nananatiling may bisa ang kanilang panuntunan sa People's Initiative dahil wala pang kumo-question dito. Bagaman sinuspende na nila ang pagpapatupad nito. Sa nakalap na datos ng COMELEC, nasa 7 milyong lagdana ang naisumite sa kanila mula sa 200 at siyam na distrito sa 254 na legislative district ng bansa. Tandem! Samantala, tumanggi ang mga senador sa panawagan ng mga kongresista na itigil ang investigasyon ng Senado sa alingas-ngas na may nangyayaring bayaran sa mga lalagda sa People's Initiative para maamendahan ang saligang batas. Ayon kay Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chairperson Senator Amy Marcos, tuloy ang kanilang investigasyon hanggat hindi malinaw na itinigil na ang pangangalap ng pirma sa People's Initiative. Dagdag pa ni Senador Marcos, malinaw na sinabi ng Commission on Election na walang expiration ang mga lagda at pwede pa rin itong gamitin ng mga nagsusulong ng charter change. Binigyan din pa ng kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat maging malinaw na nakalibing na ang People's Initiative at hindi na magagamit ang mga pirmang nalikom dito na anyay ginamitan ng pananakot at panunuhol. Tandem! Sa iba pang balita, isinusulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay dating Pangulong Digong, si dating House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez ang unang nagsulong nito, nagtulak nito ang mangunguna. Siya rin po mangunguna sa pagpapapirma, pangangalap ng pirma kaugnay sa isinusulong na secession ng Mindanao. Iginit pa ni Duterte na kaya namang magsolo ng Mindanao dahil mayaman ito. Tandem! Sa kaugnay na balita, tinutulan nito ni Senador Coco Pimentel ang anumang panukala na ihiwalay ang isang bahagi ng Pilipinas mula sa teritoryo ng bansa. Kasunod ito ng naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglulunsad ang kanyang kampo ng signature drive upang isulong ang paghihiwalay ng Mindanao sa bansa. Ayon kay Senador Pimentel, sa ngayon ay ayaw muna niyang magkomento dahil kailangan munang pag-aralang mabuti ang plano ni dating Pangulong Digong. Bagamat nilinaw ng senador na hindi siya pabor sa paghihiwalay ng alinmang lugar
dito sa ating bansa. Paliwanag pa ni Senador Pimentel, kailangan na niyang gawin ay patuloy muna na magtulungan para maging working effective state ang ating bansa. Tandem! Samantala sa latest ng Filipino Mirror, lumobo pa ang utang ng Pilipinas sa mahigit 14 trillion pesos sa pagtatapos ng taong 2023. Patay sa datos ng Bureau of Treasury, aabot sa 14.616 trillion pesos ang utang ng bansa sa nasabing taon. Mas mataas ito ng 7% o 1.1 trillion pesos kumpara sa 13.4 trillion pesos noon namang 2022. Kaugnay nito, 68.5% sa mga ito ay domestic debt, habang 31.5% ay galing sa external debt o labas ng bansa. Samantala na sa 1.2 trillion pesos ang nautang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang taon nito. Tandem! Samantala, ibinabala ng National Economic and Development Authority na makakasira sa ekonomiya ang gulo sa politika. Ito ang sagot ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan ng tanungin kaugnay ng posibleng epekto sa paglago ng ekonomiya ng bangayan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din ng Senado at Kamara. Sa press conference kaugnay ng fourth quarter performance ng Philippine economy, sinabi ng kalihim na ang political instability sa anumang bansa ay makakapinsala sa ekonomiya nito. Binigyan din pa ni Secretary Balisacan na mahalagang mapanatili ang stability o kaayusan sa politika dahil dito nagmumula ang malaking desisyon, partikular na sa investments. Tandem! Samantala, Administrasyong Marcos hindi umano papayagan ni Senator Amy na may sumira dahil pangalan ng kanilang pamilya ang nakataya. Detalye ihatid mula Senado ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi daw papayagan ni Senator Amy Marcos na sirain ang pangalan ng kanilang pamilya ng kung sino-sino dahil sa sinusulong na questionabling People's Initiative para sa charter change. Ayon kay Senator Marcos, napakaswerte ng kanilang pamilya dahil nabigyan ng tsansa na makaupo uli sa Malacanang sa pamagitan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sisirain lang daw ba ang Administrasyong Marcos dahil sa mga isyong kinasasangkutan ng mga nagtutulak ng People's Initiative para sa Chacha? Git ng Senadora, ang hirap ng pinagdaanan ng kanilang pamilya kaya hulog na ng langit ay kalawang pagkakataon na makabalik sa Malacanang pero ngayon ay sinisiraan niya ng kung sino-sino bagay na hindi daw niya pahintulutan. Paliwanag ng Senadora, ang nilalabanan at inaalmahan niya ay ang isinusulong na People's Initiative na malinaw na may kumpas at suportado ng liderato ng Kamara de Representantes. Ayon kay Marcos, ayaw niyang makipag-away pero ang tinututulan talaga niya ay ang People's Initiative na malinaw na suportado ng mga kongresista. Si Senator Marcos ang una nagbulga na mayroon namanong suhulan at bayaran sa pangalap ng pirma kaya ito nagsumite ng resolution na naging basihan ng investigasyon ng Senado sa naturang issue. Sa kabila na naging bangayan o nagiging bangayan ngayon sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinabi ni Senator Marcos na mahal niya pareho ang pamilya Marcos at pamilya Duterte. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Celi. Samantala mula kay Celi Ortega Bueno, dumako tayo sa report ni Patrol 17 Jopel Peleño. PNP mananatiling focus sa kanilang mandato sa kabila ng issue ng destabilisasyon. At ihatid dyan sa atin ni Jopel Peleño. Jopel? Go ahead, Jopel. Jopel? Jopel? Atabayan na Alright, natin na. sige, maya-maya babalikan natin si Patrol 17 Jopel Peleño. Sa dako naman tayo sa Malacanang. Palasyo muling ipinaliwanag ang kahulugan ng Bagong Pilipinas logo. Ano nga
Tama ba talaga yan? Patrol 13, Gilbert Pertes. Ipinaliwanag ng Malacanang na ang logo ng Bagong Pilipinas ay sumisimbolo raw ng pagkakaisa. Ayon sa Presidential Communications Office of PCO, sa kabila ng angking pagkakaiba-iba, ang bawat bahagi nito ay may kahulugan na sumasalamin sa katangian ng isang bagong Pilipino. Sinabi ng PCO na magkakaiba man ang lahing pinagmulan, dialektong binibigkas at kulturang kinalakhan, kapag ito raw ay pinagsama-sama, ay sama-sama ring maabot ang pangarap na pagbabago tungo sa kasaganahan ng lahat. Higit sa isang panawagan, ayon sa ahensya, isang mataimtim na dasal upang ang bawat isa raw sa mga Pinoy, bawat isa sa atin ay isabuhay ang tunay na diwa ng isang bagong Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Matatanda ang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Bagong Pilipinas campaign noong linggo sa lungsod ng Maynila. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Balikan natin muli si Jopel Pelenyo. PNP mananatiling pokus sa kanilang mandato sa kabila ng issue ng destabilisasyon. Jopel? Senyor, hindi nga daw po maapektuhan ang pambansang pulisya sa mga kumakalat na balita ng destabilisasyon at mga isyong politikal. Ayon kay PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo, na mananatiling nakapokus ang buong organisasyon sa kanilang sinumpaang mandato sa bayan. Lagi aniyang binabanggit ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa lahat ng regional director na dapat nilang paalalahanan ang kanilang mga police personnel na huwag pakinggan ang mga nababalitaan na mga political noise o ingay politika. Binigyang diin ni Colonel Fajardo na nirerespeto ng PNP ang karapatang magpahayag ng damdamin ng sinumang grupo, pabor man o hindi sa kasalukuyang administrasyon. Kaya't sana'y igalang din aniya nila ang buong hanay ng PNP at wag nang idamay sa mga isyong politikal gaya ng destabilisasyon o kulita ang kanilang hanay. Dagdag pa ni Colonel Fajardo na batid ng bawat miyembro ng pambansang pulisya ang kanilang mandato at mananatili aniya silang tapat sa pagtupad sa kanilang tungkulin, kabilang na ang pagrespeto sa rule of law. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa oras na 16 sa naring makalipas ang ikapito ng morning, balik tayo sa Palasyo. Pondo upang maibsan ang epekto ng El Nino phenomenon sa mga sakahan. Dinoble ni Pangulong Marcos. Magkano na ang idinagdag Patrol 13, Gilbert Perez? Halos 100% ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA ang dinagdag ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa gitna ng pagsisikap na mabawasan kahit paano ang magiging epekto ng El Nino. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni NIA Administrator Ed Gilian na dahil sa mga hakbang ng Pangulo, meron na silang pondo para sa solar pump irrigation, kasama na rito yung fertigation at drip irrigation para sa upland, at marami raw anya sa mga mabibigyan nito ay nasa rehiyon ng Visayas. Dagdag ni Gillian, dahil sa mas malaking pondong natanggap ng kanilang ahensya, inaasahan na rin nilang mas lalaki o lalawak pa raw ang mga mabibigyan nila ng patubig. Sinabi pa ng opisyal na dito nakikita ang sinseridad ni Pangulong Marcos, lalo na tinuturing itong panganay sa kanyang 8-point socio-economic agenda, partikular sa food security. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Mula sa Malacanang, dumako tayo muli sa Senado. Bulacan, susunod daw na growth area kapag naipasa na ang panukalang Bulacan Airport City Special Economic Zone. Ihatid yan sa atin ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sally? Malaki ang potensyal ng Bulacan na maging susunod na growth area ng Pilipinas kung maisasabatas daw ang panukalang pagtatatag ng Bulacan Airport as City Special Economic Zone and Freeport. Sa pagtalakay ng Senate Committee on Economic Affairs tungkol sa naturang panukala, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na maaaring sumunod ang Bulacan Economic Zone sa naging tagumpay ng Eco Zone sa Clark, Pampanga
at ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Bagamat una nang na-veto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang versyon ng Bulacan Economic Zone Bill na naipasa noong 18 Congress, iginiit ni Zubiri na mahalaga pa ring isulong ito para makapagdulot ng infrastructure development, makaakit ng mga mamumunan at makagawa ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Una nang sinabi ng mga senador na natugunan na ng tinalakay nilang panukala ang mga concern ni Pangulong Marcos sa 2022 version ng naturang bill. Target ng panukalang Bulacan Eco Zone na i-complement ang pagpapatayo ng New Manila International Airport sa Bulacan na inaasahang makakapagserbisyo ng 100 milyon na mga biyahero taon-taon. Ayon kay Zubiri, kabilang sa mga target na mahikayat ng Special Bulacan Economic Zone ang semiconductor manufacturers, battery power storage system manufacturers, electric vehicle makers at iba pang mga bago at umuusbong na mga tech industries. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Alright, tayo po ay pinalad na makakausap po natin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nag-aalmusal po ang atin pong mga katodos, ang ating pong mga kababayan ngayon pong araw po na ito. Nasa kabilang linya na po natin si Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita po ng BFAR. Magandang umaga po, Sir Ginoong Briguera. Welcome po muli sa DWIC LU23. Drew Nasino po at Senyor Ray Pacheco. Hello, yes, Sir Drew and Senyor Ray, Sir, opo. Yes, yes. Opo. Magandang umaga po at sa lahat ng nakatutok sa inyong programa ngayon. Opo. Sir, napapansin ho namin ang presyo, of course, yung presyo ng mga isdang tabang ay medyo tumataas at although nasa 10 hanggang 30 pesos po ang itinataas po ng presyo. Sa ilang pong mga pamilihan, lalo po dito sa Metro Manila, kamusta ho ba ang inyo pong monitoring sa presyo po ng mga isda, mga seafoods, lalo po yung mga isdang tabang? Actually, kahapon, sir, nagpalabas po kami ng official statement na kung saan nagbibigay tayo ng assurance sa publiko na stable po ang presyo ng ating isda sa Metro Manila, particularly po itong napapalita sa bangus at sa tilapia, no? Sa monitoring po natin, yung bangus, ang prevailing price niya, yung average price niya, selling price, ay nasa 180 pesos per kilo, and yung sa tilapia ay nasa 120. Dapat din po kasi nating maintindihan sa price monitoring po kasing ginagawang sistema ng BFAR. Ang coverage po namin ay 10 major wet market sa Metro Manila. At yung monitoring natin, may mga factors na kinukonsider po dyan. Yung size ng isda, particularly itong bangus, yung location po ng pamilihan. Mga factors po itong kinukonsider. Kaya nga po, yung napabalitang umabot ng 240 pesos, 250 yung per kilo ng bangus. Ito pong ganitong presyo po kasi ay ito po yung sa large na mga bangus, yung large po. Yung 180 po, ayan yung sa medium. So, doon po nagkakaiba-iba yung presyo, kung large siya or medium siya. At isa pa po, kung itong mga, sabihin na natin may mark-up na presyo ng isdang bangus sa tilapia, ay nasa secondary market. So, ibig sabihin po, inaasahan talaga natin, naiintindihan natin na yung mga nasa secondary market po ay talaga may markup siya sa presyo. Kasi, kumbaga hinango na nila yan, binyahin na nila. So, pagdating doon sa mga maliliit na pamilya sa ating mga komunidad,
may markup po talaga dyan. Pero yun nga, sabi ko nga po, yung medium size na bangus, ang prevailing price niya po ay nasa 180 pesos per kilo. Hindi naman po ito gumalaw. At yung tilapia in fact is 120. At sa monitoring nga namin, kahit sa farm gate price, bumaba po yung presyo ng farm gate price ng tilapia. Yun, ayon sa monitoring natin. Oh, bumaba. Pero pagdating dito, pinapatungan na nila. Yun ang doon lang talaga nagkakatalo, 'di ba? Sa iba-iba kasi yung lugar di ba? Sir Ginoong Briguera. Pero stable naman ho ba ang Presyo. at syempre yung supply. Syempre of course, babalik tayo doon sa supply and demand, 'di ba? Sir? Yes, stable po ang supply ng freshwater ay ng aquaculture commodities po natin, no. Although sa monitoring namin ay nitong mga nakaraang buwan at linggo, syempre minimal po but sufficient naman yung marine species po natin dahil nga po yun sa ipinatupad nating close fishing season. But today, February 1, bukas na po ang ang close fishing season natin sa Palawan. Muli na pong binuksan ang Palawan for galunggong fishing simula sa araw na to. Sa mga susunod na linggo, inaasahan po natin na mag-i-improve na rin yung supply ng marine fish species, particularly po itong galunggong. So, nakikita natin na mag-i-improve yung yung supply sa ating mga pamilya. At alam na po natin na pag sufficient ang supply, maganda ang supply, bumababa po yung presyo. Yan, nakikita natin. Ang dami. Ang dami, oo. Puro... Okay. Ngayon po ay Mr. Briguera? Chief Briguera? Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. Senyor po. Yung pong ang asahan ho natin ngayon, tataas po yung supply ng galunggong sa mga pamilihan. Dahil kasi, dahil po itong closing ng fishing season, tama po ba? Yes, inaasahan natin na tataas yung supply kasi nga po, tapos na po yung close fishing season sa Palawan, particularly for galunggong. So, maasahan natin ngayon na magiging sapat ang supply natin. Dapat. Dahil paborito namin yung GG. Oo. Yes, sir. Yes, sir. Inaasahan po natin yan. Okay. Paano po yung... pero palagay nyo makakatulong ito ngayon sa tinatawag na pagkabahala ng ating Economic Development Authority na medyo inaasahan natin ang mga panggastos natin doon sa matataas na presyo ng mga pagkain na inaasahan natin na makaka-epekto yan sa ating panggastos? Kumbaga, yung bumagal daw ang paggastos sa mga Pilipino dahil sa mahal na pagkain. Yes. Relative po yan na kapag mababa yung presyo ng ating mga pinipili, yung commodities natin, particularly yung fisheries, syempre po, mas tataas yung purchasing power ng tao kasi mababa yung presyo ng mga nabibili natin. Ito po yung direksyon natin sa pamahalaan, sa pamamagitan po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na masiguro natin na may sapat na supply ng isda sa ating mga pamilihan at nabibili ito ng ating mga mamamayan sa tamang presyo. Sa abot kayang presyo. Abot kayang presyo. Okay. So, sa madaling salita, magiging matatag pa rin ang presyo natin ng mga isda natin, lalo na yung bangos at tilapia dito po sa Metro Pati Manila. isdang alat, ha? Pati isdang alat to yan, kasama na? Tama na. Opo. Kasi nga, Ayun. particularly itong galunggong, yan po yung talagang, hinahanap ng masa. So, dahilan nga sa magbubukas na itong Palawan, nagbukas sa ngayong araw. So, inaasahan natin na magdadatingan sa mga susunod na linggo ang mga locally sourced na galunggong po mula sa mga nabanggit na fishing ground. Apo. Kumusta naman ho yung tamban, yung ginagawang sardinas? Di ba? Kumusta naman po ang... Ano ginagawang sardinas o galunggong? Hindi, tamban. Tamban. Tamban Okay. ang ginagawang sardinas. Ginoong Briguera. So ngayon po, nakasara pa ang Zamboanga Peninsula for sardine fishing at magbubukas po ito kung nagkakamali this coming February 15. Magbubukas naman po ito. Ito rin So, Pebrero. sunod-sunod na po yan. Okay. Yes. Okay. So, naasahan natin na kahit paano, makakatulong yan para Palapit tayo sa may El Nino pa pala. Kaya Yun nga, pa, palapit tayo. Pero sa yan kabila ho ang niyan, pangamba ng taong bayan. Tataas ang supply sa kabila nitong banta ng El Nino phenomenon na Chief Briguera?
Sa El Nino po, sa sektor po yan ng pangisdaan, no, may ano po yan, positibo at negatibong epekto po talaga. Yan na. Kasi sa mga nakaraang El Nino, no, ng mga nakaraang taon, may mga naging ano po tayo, no, report and then pag-aaral na in fact itong Sabinas, mas tumaas pa yung production kasi favorable sa kanila yung warm temperature sa ating karagatan. But certainly for aquaculture, posibleng maapektuhan. So ang mga vulnerable pong mga aquaculture system natin, yung sa land-based, yung sa freshwater, so vulnerable po sila. Pero sabi ko nga po ay vulnerable, so kailangan po na magsagawa ng mga mitigating measures na sa ngayon po ang pamahalaan ay proactive, nagsasagawa na po tayo ng sa ating mga fish farmers kung anong pwedeng gawin para mamitigate po natin ang epekto nitong El Nino. Isa na po dyan yung pagpapatupad o pagsunod ng good aquaculture practices. Halimbawa po yung tamang paghuhulog ng tamang bilang ng mga sinilya sa kanilang fish ponds, wag po mag-overstock, yung tamang stocking density po lamang para hindi magkaroon ng mataas na competition for dissolved oxygen level, yung mga isda, at yun po ay mangyayari kung tamang bilang lamang ang inilalagay natin doon sa ating mga fish pond. And last na lang from my part, Ginoong Briguera, mag-i-import pa ba ang Pilipinas ng mga ganyan po mga produkto, lalo yung mga isda? Lalo ng galunggong. Galunggong. Yes. Sa mga, kung titingnan po natin yung historical data natin, nangyayari lang naman po ang importation kapag nagpapatupad po tayo ng close fishing season. Ito po isang stopgap measure para po matugunan natin yung pansamantalang limitasyon ng supply ng galunggong sa ating mga pamilihan dahil po nakasara ang ating mga fishing grounds. At kung nagkakaroon man po ng importation, ito po'y dumadaan sa proseso, pinag-uusapan po ito ng tinatawag nating National Fisheries and Aquatic Resources Management Council para po masiguro natin na kung nagkakaroon man ng importation, ito po'y may basihan ang pinapapasok natin ay ayon lamang sa pangangailangan o demand ng merkado. So yun po yung mga panuntunan kapag nagsasagawa po ng importation dito po sa industriya ng pangisdahan. Okay. Well said po, Chief Nazario Briguera. Salamat ng marami sa pagbibigay danyo po dito sa aming palatuntunan. Maraming salamat po, sir. Po sa pagkakataon. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Mga kaibigan, si Chief Nazario Briguera, BFAR spokesperson. Sa oras na 36 na sandali makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po ay tumanggap pa ng ilang pa mga pagulat mula sa labas ng impilan. Private meeting ni na Executive Secretary Bersamin at UN Rapporteur Irene Can ngayong araw kinumpirma ng PCO. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Kinumpirma ng Presidential Communications Office o PCO na bibisita nga sa Malacanang ngayong araw si United Nations Special Rapporteur Irene Can. Ginawa ni PCO Assistant Secretary Weng Hidalgo Tida ang pahayag matapos i-anunsyo kahapon ng PTFOM sa Presidential Task Force on Media Security na makipagpulong si Can kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Subalit nilinaw naman ni Can na private meeting lang ang mangyayari sa pagitan ni Can at Bersamin sa Bonifacio Hall ng Palasyo mamayang alas 4 ho yan ng hapon dahil dito hindi raw papayagang mag-cover ang mga reporters sa nasabing event. Bukod dito hindi rin malinaw kung pag-uusapan ni Can at Bersamin ang mga issue kaugnay ng malagim na operasyon laban sa iligal na droga ng nakarang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tatagal ng 10 araw ang pananatili ni Can sa Pilipinas para suriin ang mga mekanismo ng karapatang pantao sa bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, pagharang ng mga tauhan ng PNP sa naganap na kilos protesta ay mariing kinundina ng grupong Piston.
Ang detalye niyan ihahatid pa rin ni Jelly Mendez. Patrol 30. Jelly? Mariing kinondena ng grupong pagkakaisa ng samahan ng mga tsuper at operator nationwide ang naganap na pagharang sa mga nagsagawa ng kilos protesta. Matatanda na nagwelga kahapon sa House of Representatives sa Southgate ang mga miyembro ng grupong Piston kasama ang ilang mga empleyado, mga commuter, operator at driver, kasama din ang iba't ibang asosasyon para ipanawagan ang pagbasura sa PUV Modernization Program. Daang-daang pulis ang dineploy sa harap ng kamera upang pigilan ang mga nagsasagawa ng kilos protesta kung saan ay naniniwala ang Piston na binubusalan ang pagpapahayag ng kanilang hinanaing. Iginit ng Piston na marami ang nasaktan at nasugatan sa naganap na pagwewelga dahil umano sa pagharang ng mga pulis. Bukod pa dito ay nagpadala din ng mga karagdagang pang mga pulis upang gitgitin ang grupo ng transportasyon. Sa kabila nito ay iginiit ng Piston na patuloy nilang isusulong ang progresibo, makamasa at makabayang pampublikong transportasyon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nagulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Madala, Senator De La Rosa dumistansya sa akusasyon o batuhan ng akusasyon ni na dating Pangulong Digong at PBBM. Babalik si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Wala daw alam si dating PNP Chief, ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa, sa sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na minsang naisama ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa drug watch list. Ipinaliwanag ni Senator de la Rosa na batay na rin sa pahayag ng dating Pangulo, ang sinasabi niyang listahan ay nung siya pang alkalde ng Davao City. Nang mga panahong yun, anya ay siya ang City Police Director sa lungsod at wala siyang pakialam sa ibang lugar sa bansa. Kinatwiran din ni De La Rosa na ang Philippine Drug Enforcement Agency ang pinagbabatayan ng dating Pangulo kaya't hindi ito dapat itanong sa kanya bilang dating PNP Chief. Git pa ng Senador na wala siyang alam sa issue at ang tanging concern niya noon bilang hepe ng pambansang pulisya ay ang PNP. Nilinaw nito na wala siyang sinasabing hindi niya nakita at bagkos wala siyang alam ukol sa sinasabi ng dating Pangulo na listahan. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Sally. Samantala, mula kay Sally, may report tayo tatagapin mula kay Aya Yopangco. Yung mga residenteng nasunugan sa Maynila, umaapila ng karagdagang tulong. Aya? Umapila ng karagdagang tulong ang ilang mga residente na nasunugan sa may bahagi ng Claro Emerrecto sa Santa Cruz sa Maynila. Ang mga naturang biktima ng sunog ay kasalukuyang nananatili sa covered court ng Barangay 310 malapit sa Manila City Jail. Bagamat nagpadala na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Manila Department of Social Welfare, hindi pa rin ito sapat, lalo na't yung mga naapektuhang estudyante. Nabatid na inabot ng ika-5 alarma ang sunog na nagsimula alas 3:14 ng hapon at tuluyang napula alas 7:56 ng gabi kagabi, kung saan isang bumbero at isang residente ang sugatan sa insidente. Sa paunang investigasyon, nagsimula ang sunog sa isang computer shop na sinasabing paggawaan ng mga peking dokumento tulad ng ID at diploma. Nasa gitnang bahagi ang naturang shop at mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa mga light materials ang mga bahay. Sa datos ng Bureau of Fire Protection NCR, nasa 152 bahay ang nasunog kung saan 300 pamilya o 600 individual ang nawalan ng tirahan. Ito si Patrol number 5. Ay, yung pang comparison kilometro ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sa iba pa ring paksa ng mga balita, 2 tripulanteng Pilipino ang patay habang 4 na Chinese ang sugatan sa banggaan ng isang passenger vessel at water taxi sa Verde Island sa Batangas.
Ayon sa Philippine Coast Guard, bandang alas 12:30 kahapon ng tanghali nang magbanggaan ng fast craft na Ocean Jet 6 at water taxi na Hop and Go 1. Iniulat naman ni PCG Batangas Commander Captain Jerome Jesiel na kabilang sa mga biktima ang kapitan at third mate ng Hop and Go 1. Batay din sa ulat ng PCG, nagmula sa Batangas ang Ocean Jet 6 at patungo sanang Calapan, Mindoro, abang papuntang Batangas ang Hop and Go mula sa Puerto Galera. Ligtas naman ang mahigit 100 pasahero at 19 na crew ng Ocean Jet 6. Patuloy na inimbestigahan ng PCG ang naganap na trahedya. Tandem! Samantala, nakatagdang bumisita sa Malacanang si United Nations Special Rapporteur Irene Khan ngayong araw. Ito ang kinumpirma ng Presidential Task Force on Media Security kung saan inaasang magkikipagpulong si Khan kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Magaganap ang pagpupulong bandang alas 4 ng hapon sa Bonifacio Hall ng Palasyo. Nasa Pilipinas si Khan para sa 10 araw na pagbisita upang magsagawa ng assessment sa human rights mechanism ng Pilipinas, partikular na freedom of opinion at expression. Samantala, hindi naman tinukoy ng task force kung pag-uusapan ni Khan at Executive Secretary Bersamin ang issue sa operasyon ng ipinagbabawal na droga ng nakaraang administrasyon. Tandem! Sa iba pang balita, kumpiyansa ang National Irrigation Administration o NIA na magiging matatag ang supply ng bigas ngayong taon sa kabila ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ipinaliwanag ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na ito'y dahil mataas ang naaning palay tuwing tag-init o mga naaani. Kaugnay nito, inihayag naman ni Guillen na nakikipag-ugnayan na mga local at national agency para tugunan ang epekto ng El Nino simula pa ng Oktubre. Halos dumoble rin ang pondo ng NIA para sa solar pump irrigation at pagbuo ng pagtatayo ng mga karagdagang dam sa bansa. Tandem! Samantala, nananatiling matatag ang presyo ng bangos at tilapia sa Metro Manila. At batay sa pinakauling monitoring ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagkakahalaga ng 180 pesos per kilo ang presyo ng medium-size bangos mula po sa Bulacan at Pangasinan. Habang ang medium-size tilapia naman ay mula sa Batangas at Pampanga ay nasa 120 pesos kada kilo. Inulat din ng DA-BIFAR na bumaba ang farm gate price ng tilapia sa 85 hanggang 88 pesos, habang nasa 130 hanggang 140 pesos naman ang farm gate price ng bangos. Paliwanag pa ng ahensya na nanatiling stable ang presyo ng mga ito dahil sa sapat na supply sa mga farm. Samantala, asahan naman ang pagtaas ng supply ng galunggong sa mga pamilihan dahil sa pagtatapos ng tinatawag na close fishing season. Tandem! Balitang pangkalakalan. Bagyang lumakas ang piso kontra dolyar. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ang palitan sa 56.27 kada dolyar, 56 pesos 27 centavos. Kumpara ito sa 56.40 noong Martes. Ipinaliwanag naman ng ilang mga ekonomista na ang bahagyang paglakas ng piso kontra dolyar ay bunsod ng pag-akyat sa 5.6% ng gross domestic product noong nakaraang taon. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Halos 20 katao nasawi sa banggaan naman ng 2 sasakyan sa northwestern Mexico. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang aksidente sa isang coastal highway sa Sinaloa State kung saan nagsalpukan ang isang truck at pampasaherong bus.
18 individual naman ang dinala sa iba't ibang ospital matapos magtamo ng sugat. Sinasabing halos 50 katao ang lulan ng bus at truck nang mangyari ang naturang aksidente. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Masayang ibinahagi ng mag-asawang Maha Salvador at Rambo Nunez ang gender reveal, gender ng kanilang unang anak. Ito'y matapos sa isang gawa. Babae, lalaki? Ha? Eto, makinig ka. Ito ang excited ka. Ito'y matapos sa isang gawa. Toboy. Oy. Ay, wag. Yung gender reveal party kasi ni Maha at Rambo, dinaluhan yan Ayun. ng kanilang mga friends, kamag-anak, yan, mga malalapit na kaibigan. Labis na ikinagalak ng mag-asawa nang makitang bumuhos, eto, pink! Baba. Ang pink confetti sa venue. Matatandang ikinasal sina Maha at Rambo sa Bali, Indonesia noong nakaraang taon. Tandem! Good news naman tayo. Good news. Ayan, isang lolo repairman ang nakapagtapos ng 2 anak sa kolehiyo. Ba? Sabihin mo yan, ha? At ibinahagi ni Genesis Wilson Bias sa kanyang social media platform ang makabagbag damdaming kwento ni Mang Fred, isang senior citizens na nagkukumpuni ng sirang sapatos at payong dyan sa Rizal. Yan. Napagtapos ni Mang Fred ang kanyang panganay na anak na Bachelor of Science in Information na Management, habang ang ikalawa naman ay gumraduate bilang BS Secretarial at bunso nito ay kasalukuyan nag-aaral sa programang BS Psychology. Ang titindi, ha? Matindi, mabigat. At ayon kay Mang Fred, kahit binibigyan siya ng pera ng kanyang mga anak, pinipili pa rin itong magbanat ng buto upang hindi sila umasa sa mga anak na may sari-sarili ng buhay. Matapos bumag-viral ang post ng isang uploader, maraming nagatid ng tulong sa senior citizen. Nakatulong pa yun, ha? Galing, ha? Matindi yung walang binanggit ko ilang taon na ba? May binanggit ba Wala, ako ilang basta senior citizen lang eh. Matindi. Hindi natin alam kung gaano siya ka-senior. taon? Yan. Kung siya ba ay senior din. Nakagaya ni Senyor Ray Pacheco. Alright. At tayo po ay pansamantala na po nagpapaalam at babatiin muna natin na isang maligayang karawan ng atin pong kasamang SG. Ang kasamahan po natin na SG sa Aliw Broadcasting, si Emmanuel Macose. Happy birthday. At syempre, ito, senior din ito. Happy birthday kay Senyor Lakay Rolly Gonzalo. Kilala ko yan, ha? Kilala mo ba yan? Oo, kilala ko yan eh. Kilala mo pala yan. Kilala ko yan. Sikat yan eh. Oo nga naman. Sikat yan. Kilala ko yan. Sige. Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanila po mga karawan. Muli po sa ngalan ng ating mga nakasama sa News Center at sa ngalan ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po yung mga nakasama Drew Nasino At Senyor Ray Pacheco, nagbabalita ng tama. naglilingkod ng tama. Susunod na! Ayan na! Andyan na ba? Hindi ba? Nandiyon pa sa baba yung isa. Dali Diba? pa. Hinaharap Susunod na! Ang dami nag-aabang eh. Marami. Kaya hindi makakat yung isa eh. Ayan. Siyempre. Ayan na. Pumila na. Yan na po ang Karambola! Saan ka pa?